Mga ka-viewers, meron po tayong lumang uniform dito sa school pa rin pero hindi na po nagagamit. Ngayon, sayang naman, ang gagawin po natin ay gagawin natin na jumper ng bata. Tatastasin ko po muna itong laylayan. Ito po, dahil sayang din po ito. Yung lapad po ng laylayan, magagamit po natin pati itong manggas. Itong isa pa pong manggas. Pagkatastas ko po, ay tatabasin na po natin. Narito po, natastas ko na po yung t-shirt natin, tapos nailatag ko na rin po sa lamesa, naguhitan ko na po. Papaliwanag ko na lang po kung ano po itong mga ginuhit natin dito. Una po, nakikita nyo po itong sleeve na to, ay sukat po to na 7.5 inches, saka 6 inches ang lapad dito. Bali ito po yan. Ito pong nasa taas na to ng jumper natin. Ito po siya. Tapos, ito naman po, ito t-shirt, pindol po natin tong t-shirt ng harap. Ayan po, ito yung pinakapalda natin sa taas. Ito po siya, itong 9.5 by 8.5 po inches. Nakafold po ito ha. Tapos dito naman po, ito po, ang lapad po nito ay 1 5/8. Diretso na po yan hanggang doon. Yan po ang pinaka waistband natin. At meron po tayong 4 inches na lapad dito. Ito po yan. Yan po. Para po maintindihan natin po. Tapos ito naman po na 3 inches ay ito po yung magiging strap natin. Ito po yung strap. Tapos po, meron po tayo ritong pilon. Lalagyan po natin ng pilon nito, itong ating strap para maganda. Gayon din po itong ating pinaka-top ng jumper. Ito po siya. Ito pong sleeve. Doble po itong sleeve na to para may lining po. Pag nilagyan po natin to ng pilon, nakatakip pa rin. Ngayon po, tatabasin ko na po ito. Gayon din po yung pilon. At pagkatapos po ay tatahiin na po natin. Natabas na po natin. Ngayon, tatahiin na po natin to sa gilid. Ito po yan. Tapos yung isa, ayun po. Tatahiin ko na po. Ito po, kahit na hindi nyo na i-edging dahil t-shirt naman po ang tela natin, yung ginamit po nating material sa t-shirt, pwede rin po ninyo itong ganito. Pero kung gusto po ninyong i-edging, ay pwede rin pong i-edging. Edging ko lang po ito sandali, tapos tutupiin po natin dito at magagawa po tayo ng shearing. Na-edging ko na po. Ngayon, ang gagawin naman po natin ay tatahian natin po ito paikot. Ito pong isang side lang po nito na pang-ilalim ng palda o pang-ilalim ng jumper. Ito po siya. Yan. Tatahian po natin dito sa ibabaw para po maging shearing. 2 beses po natin gagawin para po maganda po yung pagka-shearing niya. Pero kung meron po kayong pata na para sa shearing, yun po ang gamitin nyo para po mas mabilis. Kaya nga po pala, nilakihan ko po yung stitch regulator po, yun po, para po mas madali pong hilahin yung sinulid. Pero mamaya, ay wag natin kalimutan na ibalik po ito sa dati natin na gustong laki ng tahi ng makina po.
Tapos po, ang hihilahin nating sinulid ay ito pong nasa ilalim. Dahil ganito po natin pinasada, ngayon, itong sinulid sa ilalim, yun po ang hihilahin natin para po ma-shearing po natin. Dahan-dahan lang po ang paghila dahil baka maputol po yung sinulid, uulitin po uli natin. Ganyan lang po yan. Hanggang sa makarating po tayo doon sa dulo dito, dahan-dahan lang po yung paghatak doon sa sinulid. Tatapusin ko muna po ito, tapos papakita ko po kung paano po natin ipipin. Na-shearing ko na po, naipin ko na po. Itapat lang po natin dito sa pinakasentro. Ito po yung sa gilid, tapos yung sentro po sa gitna. May mark po tayo dyan. Tapos dito rin po. Tapos dito rin po sa apat na sulok po ng skirt natin o ng jumper. Tapos, yung pinakailalim, ito po, doon po tayo magtatahi sa ilalim nito para po hindi nakikita yung sinulid. Kapag po binaligtad na po natin, hindi po makikita dito yung sinulid. Tatahiin ko po muna. Yan, natapos na po natin yung ating pagkabit ng keyring sa baba po ng jumper. Dahil dito po tayo tumahi sa pinakailalim ng tahi para sa shearing natin, yung hinatak nating sinulid po. Ngayon, pag binaligtad po natin, wala pong makikitang sinulid na nandito sa harapan. Ngayon naman po ay gagawin natin, dahil pambata naman po ito, ay para mas maganda, ilagyan natin ng pinaka-lace sa ilalim niya. Ganito lang po, dahil malaki po ito, hanggang dito ko lang po ito tatahiin. Hanggang dito ko lang po isasagad para po maliit lang ang kita. Ganyan lang po. Dito ko po tatahiin, mamaya gugupitin ko po ito. Tignan nyo na lang po dito sa ilalim, yung isang pata o 3/8 o 1/4, kung ano po nilagay nyong allowance, yun po ang susundin natin. Hanggang pa yung labas niya, oh. Pagdugtungin lang po natin ito sa dulo. Yan lang po. Doon lang po. Kasi tupinan lang po natin to. Yan po, tinupi ko po yung dulo.
Dahil sobra po ito sa ilalim, ito pong lace, gugupitin ko po muna, tapos saka po i-edgingin. Na-edging ko na po ngayon. Para mas maganda, tatahian ko lang po ng 116 po dito. Dito po, 116. O yung gilid. Ito pong gagawin nating harap ng jumper natin, yung skirt. Ito po. Lalagyan din po natin to ng shirring. Ito po. Yan. Yan. Dahil lalagyan po natin to ng paha. Tapos, yung likod na lang po ang may garter. Papasadaan ko po dito ng 2 beses din. Tulad po ng dati, ay dito natin hihilahin sa ilalim. Para po, ma-sharing po natin. Dahan-dahan lang po ang pag-sharing. Para hindi po maputol yung sinulid. Sukatin po ninyo yung bewang, kung ano yung bewang ng anak po ninyo, yung kalahati po noon, ay ito po ang magiging sukat po. Okay lang po na maluwag dahil jumper naman po ito. Ayan po, na-sharing ko na. Ngayon, kakabit natin yung waistband. Dudugtungan po natin itong ating waistband dahil kulang sa tela. Ito po yung mga sobra natin na ginupit. Gugupitin ko po muna. Naidugtong ko na po itong kulang sa ating waistband. At yung pilon, kung ano lang po ang sukat nitong skirt natin na may shearing, ito po yung harap at ito po yung likod ng skirt natin. Yun lang po ang lalagyan natin ng pilon dahil parang pinaka waistband po yun at yung likuran ay garter na po. Pero bago po natin ikabit yan, ay unahin po muna natin yung pang ibabaw ng jumper. Ito po yun. Ngayon, dahil may sobra pa tayong ritaso dun sa t-shirt na ating ginupit, ay gumupit na rin po ako ng packet para ilalagay natin dito, dyan. Ganyan po. Yung pag-prepare po ng packet na to, ay meron po kaming bukod na video at mapapanood po ninyo to. Tatahin ko na po, panoorin po natin. Pinasadahan ko muna ng 2 beses o 2 pasado yung ibabaw. Pagkatapos po ay ikakabitan natin dun sa ibabaw ng ating jumper.
May mark na po ako dito, kung napapansin ninyo. Ngayon, doon po natin itatapat yung ating packet. Gagawin ko rin pong doble pasada para po kapareho po nitong ating ginawa sa ibabaw. Yan po, gawa na yung ating packet para sa ibabaw ng jumper. Ngayon, didingit na po natin dito. Ngayon po, tatahiin na po natin to dito, paikot. Tapos saka po natin babalik ta rin at saka po natin to itatop stitch mamaya. Dito po sa dulo, hinto po tayo. Tapos ipitan po natin na sinulid katulad po ng pag-prepare natin ng collar na nilalagyan natin yung dulo para madali pong mahatak. Ganon din po ang gagawin natin dito. Iangat lang po natin to. Saka po natin iipit tong sinulid. Tapos, ayan. Naipit na po yung sinulid, papasok po natin ulit sa loob. Ganito rin po sa kabila. Iipit din po natin yung sinulid. Tapos ipapasok din po natin katulad dito po. Slash po natin dito. Ito rin po sa kabila. Tapos, itupi po natin ang pagganito. Pilahin po natin yung sinulid. Yan. Para po makuha natin yung pinakakanto po niya. Yan. Ganon din po sa kabila. Yan. Magiging ganito na po ang itsura niya. Tapos, yung strap po ay ipiprepare na rin po natin. Yung isa rin po, prepare na rin natin. Baliktarin ko lang po itong straps, itong dalawang to, tapos saka po natin to itatop stitch. Ganito po, pinasok ko muna doon sa loob.
Saka po natin dito sa ibabaw, babalik na rin. Yan. Naibaliktad ko na po. Ayun yung isa naman po. Ita-top stitch na po natin ito. Gayon din po itong ating strap. Sa ating strap ay isang pasada na lang ang gagawin po natin. Tapos ito po, dadoblehin natin ito ng pasada. Ayun naman po, yung ating waistband naman ang ating gagawin. Tatabi po muna natin to. At ito nga po waistband natin. Ang gagawin po natin dito sa ating waistband ay ito po ang sukat niyan. Yung sa harapan po ng skirt ng jumper. Tapos yung pilon po, ito yan sa harap. Gugupitin po natin dito. Tatabi po natin yung natira. Tapos ito po, gugupitin natin sa gitna. Kaya po natin ginugupit dahil iipit po natin dito yung ating pinakaibabaw ng jumper. I-attach po muna natin dito. Kukunin po natin yung sentro po nito. Ganyan po. Lagyan po natin ng mark. Gayon din dito. At ito rin pong sentro ng skirt po natin. Ganyan. Kunin po natin yung sentro. At doon po natin to ipipin. Itatapat lang po natin. Tapos saka po natin tatahiin. Tahiin po natin. Dito po sa ibabaw, baliktad nga rin pagkalagay na po ng pin. Yung sa pinaka-ilalim ng tahi, doon po natin tatahiin. Ganyan po. Dito po sa ilalim, yung pinakababa ng shearing, doon po tayo tatahi.
Ayan po, naikabit na natin. Ngayon, kukunin po natin yung sentro po nito, ang ating skirt. Binaligtad ko po. Itong sentro ng gilid sa gilid ng skirt ng jumper. Tapos, kunin po natin yung mark, yung lagyan po natin ng mark. Ayun po, may mark na tayo doon. Ngayon, doon po natin itatapat tong ating, ito po, ito pong gitna nito. Ayan po, pinaka-sentro. Yan. Doon po natin itatapat. Sentro sa sentro. Ayun. Yung sentro po niya, tsaka yung sentro dito, doon po natin tatapat, tsaka po natin tatayuan. Bali kaya magiging ganyan po ang itsura niya. Ngayon, yung kalahati po kanina, ng waistband, lumipad ng hangin. Ito na po yung kalahati ng ginupit natin na waistband. Ngayon po ay itatahi natin po dito. Ayan po, ganyan. Bali, pagdidikitin lang po natin. Ganyan po. Tapos mamaya na po natin to itatop stitch. Ngayon, yung natitira po nating waistband na para sa garter ay ididikit na po natin dito. Ganun din po sa kabila. Pagkatapos po, kukunin natin yung sentro. At yung sentro rin dito sa ating likuran na skirt. Tapos saka po natin ipipin. Yung sentro, saka sentro po. Ito po,
Yung dugtungan ng waistband, dahil kulang tayo sa tela kanina, dinugtong natin, ibubukas nyo po o ibubuka. Kapag po naipin na lahat, ayan, naipin ko na po, paikot, ay tatahiin na po natin to, dire-diretso hanggang dito po. Ayun, natahi na po natin ng buo yung waistband. Ngayon po, yung pagkakabit naman ng garter. Ito po, pwedeng tahian po muna dito, dyan. Kung mahihirapan kayong ilagay yung garter, pwede pong palusutin na lang yung garter dito para po mas madali. Itutupi lang po natin to ng ganito, saka lalagyan po ng pin. Ganun na lang pong gawin natin para po mas madali. At pagkatapos ay tatahian po natin doon sa ilalim. Ipipin ko po muna to. Para isusuot na lang po natin yung garter sa loob. Talagang nilagpas ko po dito yung tahi dahil makapal po rito. Naipin ko na po. Ngayon, tatahian po muna natin dito sa paglalagyan po ng garter. Tapos mamaya na po ito dahil para mailusot lang po natin yung garter sa loob. Natahi na po natin. Tinahi ko lang po dito yung garter para madali lang po isuot dito. Suot lang po natin dito. Yan. Tapos ilabas lang din po natin sa gilid. Tapos gupitin na lang po natin tong garter. Ayusin lang natin po. I-flat lang po natin yung garter. At saka po natin tahian. Hilahin lang po natin yung garter para maayos po natin. Ayus-ayusin lang po natin. Tikitan po natin kung maluwag.
kung doon po sa sukat ninyo ay tumama na, ay doon na po natin putulin yung garter. Ganyan po. Nasa gitna na po siya. Ngayon, pwede na po natin pahian dito yung garter bago po natin gupitin. Ngayon, pwede na pong gupitin yung garter kasi natahi na po natin. Yan po. Pwede rin po itong tahian dito sa gitna para mas maganda. Ngayon, bago natin ito tahian, isara po muna natin to. Ita-top stitch lang po natin to paikot. Yan. Ang kulang na lang po natin ay yung strap natin. Hindi po yun. Dahil maiksi na yung ating tela, hindi na natin dito pinakain. Dapat po ito ay nasa loob siya, nakaipit na ganon. Dahil sa maiksi lang, i-edging ko lang po ito ng pa-slant. Tapos, ikakabit po natin dito kasama ng pagtahi mamaya dun sa gitna. Na-edging ko na po itong ilalim ng strap natin. Ngayon, itatak o tatahiin ko lang po dito. At saka na po natin tahian sa gitna. Lahin lang po natin ang ating garter. Tapos yung ilalim naman po ang tahian natin. Natahi na po natin yung ilalim tsaka yung ibabaw ng strap. Ito po yun. Natahi na natin yung strap po natin. Yan. Ngayon,
Ah, ito po, lalagyan na lang natin po ng botones. Lalagyan ko lang po 'to ng uhalis, yan. Tapos po dito natin ikakabit yung botones. Pagkatapos po nun, ay tapos na itong ating jumper na pambata na galing po doon sa ating lumang t-shirt. Ito po, natapos na po natin yung ginawa natin jumper na pambata at galing po ito doon sa lumang uniform na tinabas po natin. Ito po, nilagyan po natin ng bulsa, gayon din po yung likod ay X po, at ito po yung garter para po madali pong maisuot. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ginawa nating video ngayon at patuloy po kayong sumubaybay at mag-subscribe po sa aming channel. Maraming salamat po.